Hi, magandang gabi po sa lahat. Today is 11, second day of January. Still New Year, 2025. I hope so na magiging maligaya kayo lahat sa inyong bagong taon, sa taong 2025. At may magandang umaga. Magandang gabi kay Milagros Chan. Maraming salamat sa iyong papuri. Maganda daw ako magpaliwanag. So, good evening. So, bago ang dumating ang lahat, siguro, nais muna natin siguro habang inaantay natin yung mga papasok na mga ating mga certified na mga listeners, ay siyempre mapapasakalye muna tayo. Siguro, ang una natin siguro una nating joke dito, mag-joke na muna tayo. Ang una nating joke ay i-joke natin si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo. Halimbawa, atin lang ito joke lang ito, Erwin Tulfo at saka Raffy Tulfo. Huwag niyo ite-take into ano lang ito, joke lang ito. So Janela, magandang gabi po. So, minsan, isang araw ay namatay si Raffy Tulfo at saka si Erwin Tulfo. So ngayon, umakyat sila ang kaluluwa nila umakyat doon sa taas. Tapos, nung pumasok sila sa kaharian sana ng langit, kung saan ang nagbabantay sa pintuan ay si San Pedro. So, tiningnan muna nila yung pangalan nila sa langit kung nandun ang pangalan ng dalawa. Si Erwin tsaka si Raffy, magkasabay pa mag-utol eh. Magkasunod na magkakapatid yan eh. Sabi niya, Tol, pustahan tayo, Tol. Wala tayo dito sa langit. Oh, sige. Pero mo, andun na nga kayo sa taas, nagpustahan pa kayo. Tapos pagka kita nila sa listahan sa gilid ng pintuan, naku, wala ang pangalan ni Erwin Tulfo. Wala ang pangalan ni Raffy Tulfo. Tapos, lumabas, may mamang lumabas, mahabang bungot. Siyempre, may medyo kalbo rin, kagaya ko. Sabi niya, Mr. Raffy Tulfo at saka si Senator Raffy Tulfo at saka si Senator na noon, nanalo na ko noon si Erwin, Senator Erwin Tulfo. Bakit kayo nandito? Anong hinahabol? Anong maitutulong ko sa inyo? Tanong ni San Pedro sa kanila. Sabi naman ni Raffy Tulfo at saka ni Erwin Tulfo, nag-duet po sila. Ay, San Pedro, dito kami, tinitingnan namin kung dito kami sa langit. Pero sabi niya hindi to langit. Ano to? Ano ito? Purgatorio. So purgatorio, yan yung lugar sa gitna ng langit at saka impyerno. Ganun ba? Ba't wala kami pangalan dito? Sabi naman ni San Pedro, tingnan niyo muna doon sa impyerno o sa langit kung ano kayo. So ang ginawa ng dalawa magkakapatid, pumunta muna sila sa pintuan ng papuntang impyerno. Tinignan nila kung nakapaskil sa gilid ang pangalan nila. Sabi nila, Tol, ang dami ng mga papel binuksan nila. Naku, wala rin ang pangalan nila. Sabi niya, palakpakan silang dalawa. Congrats tol. Bakit? Alam mo tol, tingnan mo, wala tayong pangalan natin dito sa impyerno. Wala rin tayo doon sa purgatorio. Ay, isa na lang matitira. Saan tayo ngayon? Siya doon doon pupunta na tayo ngayon sa langit. Tignan natin ang pangalan natin nandun. So, kumahog yung dalawa. Magkakapatid. Parehong senador. Nang tinignan nila, ang dami, mga 100 pages. Tingnan nila, wala rin ang pangalan nila. Kamot sila. Bakit ganito? Wala pangalan sa purgatorio. Wala rin ang pangalan natin sa impyerno. Wala rin sa langit. So, ano kaya? Sabi niya. Sige, mag-usap muna tayo. Paano ba yan? So, ang ginawa nila, bumalik sila kay San Pedro. Nagtanong sila doon kay San Pedro na nandun sa pintuan ng purgatorio. Sabi niya, kagalang-galang na San Pedro, pwede ho bang malaman? Ano niyang gusto niyo malaman, mga iho? At tawag sa kanila, hindi na Idol Raffy, hindi na Idol Erwin, kundi mga iho.
Anong itatanong niyo at may patutulong ko sa inyo mga iho? Sabi niya, San Pedro, nakagaw ng salita si Erwin, San Pedro, itong problema namin, pumunta kami dito sa purgatorio, wala pangalan namin. Pumunta kami dun sa impyerno, wala rin pangalan namin. Pumunta kami sa langit, wala rin pangalan namin. Bakit po kaya? Sagot ni San Pedro sa kanya, alam mo, kanina ko pa sana gusto sabihin sa inyo, at anong dahilan kung bakit wala yung pangalan sa purgatorio, wala sa impyerno, at wala sa langit. E ano nga po, mahal na pa, kagalang-galang na San Pedro. O sabi niya, kayo mga honorable kayo sa baba, sa langit, sa lupa, di ba? O, tinatawag niya ko ngayon na honorable. O anyway, ang dahilan po kung bakit wala pangalan niyo sa purgatorio, wala rin sa impyerno, wala rin sa langit, kasi wala na kayong kaluluwa. Matagal na kayo tinanggalan ng kaluluwa ng Panginoon. Yun. Joke lang yun, ha? O, Rapi, tsaka Erwin, huwag kayong magalit, ha? Joke lang yun. Medyo magandang gabi, no? Bago tayo patuloy, para hindi tayo makusan, yung unang pumasok ay deserve to be greeted. Kaya binabati ko sa number 1 si Milagros Chan. Good evening sa Tuto. Ang galing mo magpaliwanag. Maraming salamat, Milagros. Tapos si Jelly Robles. Maayong gabi, engineer. Tapos Bernardo Benjula. Good evening, Kabunyog. Senator, Dr. Attorney, Engineer. Katotohanan, Kausing, watching in Barangay Commonwealth, Quezon City. Tapos si Janela. Good evening, Dr. Toto. Kausing. Tapos si Len Malado Lunas Opids. Cupids. Good evening. Good evening, Engineer. Elvira Risa Arizo. Good morning po. Present po ako from San Diego. Happy New Year po. Happy New Year sa mga Pilipino dyan sa Amerika. Ed Erestain, magandang araw po. Bagong taon, 2025, Katoto Kausing. Mindagay, Happy New Year, Dr. Toto. More power. From Rome, Italy. So, Buongiorno. Tapos, Ben Reclamador. Edwin Buizon, di ba? Si Rapitol po may demanda yan sa asawa niya dito sa US. Iniwan niya, nag-asawa ng iba. Ben Romalyari, mabuhay Toto Kausing, Prosidator. Maya pabingi, mga kabalin ko. Tapos, Will Sinele, Happy New Year, Kapsat. Mga Kapsat, naimbang rabim sa inyo, mga Kapsat ko. So Senate Tesner, magandang gabi po, Attorney Dr. Toto Kausing. Adnor po is kami. Tapos, Rolando, good evening. Set season, Maribik Kagiwa, Kagikla, Bernardo Minjula Idnalagim, Maribik, sino pa? Si Bloska Tozero, hello po, Doc. Okay. Jasmine Celso, Ben Reclamador. Kala ko, fake nga birth certificate, kaya wala, nakapangalan nila. Nakuha mo, nadali mo, Ben Reclamador. LB Sanchez, Ma'am Reacts, dapat sila isa lang sa lie detector. O nga, mahilig to si Rapi Tulpo, Mr. Lie Detector. Antonio Grino, LB Sanchez, Jasmine Celso, Fernando Rafael Cuervo. Those personalities will complicate their lives in the future. Maria Martejo, Pugaw Baker, Fernando Rafael Cuervo, Phoebe Kakdak, Gregato Gonzales. Tama po, wala na kaluluwa. Yoyong, certified listeners. Thank you po, Yoyong, Agustin Mondragon. Maayong gabi sa inyo. Okay, ito na tayo. Ang bago ko, actually may guest ako dito, no? Nagpaalam na rin ako kay Attorney Claire Castro. Si Claire, kaya Castro, andun po siya sa Europa ngayon. Hindi ko nasabihin kung saan sa Europa. Well, nagpaalam po ako sa kanya na yung research niya patungkol po sa mga wedding, sa mga naging babae sa buhay ni Erwin tsaka ni Rapi. Kaya dapat ang theme song ng mga ito sa mga naging babae ko. To all the girls I loved before, who are now someone else's wife. Ganon katindi po yan, mga certified na babaero at certified na maraming babae, marami ng pangalan. Yan ang problema sa mga ito. So, Romel Benson, naing bagarabi. So, si Ricardo Pordesa, Happy New Year, watching from Sugarland, Texas. Okay, mayroon akong i-share sa inyo
yung kaibigan ko si Ricardo Fornesa, ay kumpare pala siya ni Joseph Tolpo. Si Joseph Tolpo ay pangatlong bunso, no? Pangatlo sa bunso ni Rapi at saka ni Erwin. So, ibig sabihin yan, kumpare niya, siya mismo nagsabi na dikit daw pala talaga si Ramon Tolpo kay Digong. Kaya that explains the reason kung bakit mga sikreto ni Digong na iba ay alam na alam ni ni Ramon Tolpo. Kagaya nung girlfriend ni Digong, si Colonel Royena Garma. Sinabi rin, pinakilala sa kanya ni Digong daw. So anyway, ang kwentuhan natin dito ngayon po, ganito. Expect niyo makikita ninyo yung presentasyon ni Claire Attorney Castro, kung saan ni-research niya yung mga babaeng pinakasalan ni Erwin tsaka ni Rafi. At doon sa Amerika, sa Washo, sa mga Washo. Anyway, sa Washo ay nagpakasal si Erwin, nagpakasal din si Rafi. Kumbaga itong dalawang itong magkasangga sa mga magkakapatid eh. Kung ano ginagawa ni Erwin, ginagawa din ni Rafi. O ginagawa ni Rafi, ginagawa ni Erwin. At saka umamin pa si Erwin sa interview kay Corina Sanchez na ang pinakamalapit sa kanyang kapatid ay si Erwin. At nag-uusap sila lagi patungkol sa mga super secret. Kapag super secret na bagay sa personal nila, silang dalawa nag-uusap. Nag-advise sila sa bawat isa. So, ang ibig po sabihin, kung bakit ko binanggit ko ito, ay alam po ni Rafi Tolpo na si Erwin Tolpo ay peke ang US citizenship. Pero hindi niya siniwalat. At kung makasira siya ng puri, karamihan sabi mga tao ay ganun-ganun na lang. Kagaya nung kasama ko sa Maya Pabingi, Prosperis, kagaya nung kasama ko sa journal dati, yung isa sa star reporter namin, na si Jenny Lee Caberte, ay inimbintuhan din ni Rafi Tolpo ng kwento. Kung may katulong kasi ito dati si Jenny Lee Caberte, kalimutan ko na pangalan. Tapos ginutom daw. Tignan mo. Ano ba naman si Rafi Tolpo ito? Paano mo sasabihin na maniwala ka na ginutom yung tao, katulong? Ang katawan pa dambuhala, dabyan na. Tapos hindi malamang niya tinawagan si Jenny Lee Caberte. Yan po ang problema ni Jenny Lee Caberte. Gusto niya sana, kaibigan sana si Rafi Tolpo kasi pareho sila sa media. Pero ito naman si Rafi Tolpo, walang kasi huda kung sino man yan, masaktan na masaktan, basta titira sa titira. Ang katwiran niya kapag dapat kung parang si Senator Lacson dati, kung magsalita, what is right, sabi niya, what is right must remain right and what is wrong must be set right. Ganon. Kaya ganon ang sabi niya sa kanya sarili. So kung may makikita daw siyang mali, ay kailangan niya ay isiwalat. Tralala, ganon ba talaga? Pero pagdating kay Rafi Tolpo, pagdating naman niya kay kapatid niya na Erwin, hindi niya naisiwalat na si Erwin Tolpo pala ay peking Amerikano. Gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tolpo. Kaya, huwag niyong iboto si Erwin Tolpo. Ang iboto niyo lamang si Erich Sylvester Tolpo. Yan. Ganon din, si Erwin Tolpo, tinago niya rin ang mga sikreto ni Rafi Tolpo. Pare-pareho na sila, nagkukontisa na sila, paramihan ng naging babae sa buhay nila. Kaya sabi ni Congressman Johnny Pimentel, na description niya kay Erwin Tolpo, you must be a terrific lover. You have a colorful love life. Tapos paano yan kung maging secretary ka ng DSWD, Mr. Tolpo? Kung siyempre suportado kita na ma-confirm ka bilang DSWD secretary. So maraming babae pupunta magaganda. Baka ma-distract naman ang trabaho mo. Sagot niya, hindi naman daw. At tinanong siya, kinumpirma niya, siya na mismo nag-volunteer na 10 yung anak niya sa 4 na babae. Biro mo yan.
Ngayon, ito matindi dito, na-discover ni Kakler, Attorney Castro, na may pinakasalan si Erwin sa Amerika. At sa ngayon na nag-usap tayo, may pinakasalan din siya noong March 7, 2014 na ang pangalan ay si taga Pampanga na si Karen Padilla. May anak si Jan, 8-year-old ata ngayon. So, nung pinakasalan niya si Karen Padilla, noong March 7, 2014, ay may kasal na siya dati pa na ang recorded ko na listahan dito ay nagpakasal na siya kay Ana Marie Mendoz Medalla noong February 4, kailan man niya pinakasal? Noong February 4, 1995. 1995 pa. So ngayon, umuwi siya sa Pilipinas kasi naging sundalo pa siya doon mula 1988 hanggang 1993 ata o 94 o 95. Naging US Army siya at naisalang pa nga siya doon sa Iraq War eh. Tapos, pagdating naman dito, nagkaroon naman si isang babae na pinakasalan niya, si Karen Padilla, na taga Pampanga. Pagkatapos, nung pinakasalan niya si Ana Marie Mendoz Medalla doon sa Amerika, ay ang ginamit niyang pangalan, Erwin Teshiba Tulfo. So kayo matanong kita, kung 1995, Erwin Teshiba Tulfo ang ginamit. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nandoon na siya sa Waso, sa Amerika, na ang pangalan niya bit-bit ay Erwin Teshiba Tulfo. Ibig sabihin, may Philippine passport siya. Na ang Philippine passport niya nakalagay sa Erwin Teshiba Tulfo. Di ba? So ngayon, nung 1991, ang problema, sinabi sa report, tingnan natin ang report ng US Embassy. Sa report ng US Embassy sa Pilipinas, siya po ay nag-apply ng unang passport sa pangalan ni Erich Sylvester, hindi Stallone, Tulfo. So, ito po ang basahin natin kung paano. Ito. So, ito, basahin natin. Dito natin titingnan. So, ito, pag tinignan mo ito, noong October 11, 2022, may pinadalang sulat ang US Embassy kay Mr. Eric Sylvester Tulfo or Mr. Erich Sylvester Tulfo na iniinforman siya na noong 1991 ay kumuha siya ng US passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At at binigay ito noong May 24, 1991. Tapos, 10 years later, October 19, 2001, kasi 10 years effectivity ng passport eh. Binigyan na naman siya panibagong US passport, pangalawa yan. At binigay noong October, binigay din yun noong October, basta 2001. Tapos, pangatlo, nag-apply siya to August 5, 2011. Pangatlong passport niya. Binigay na naman siya ng US passport. Tapos, at binigay ito noong August 5, 2011 din. Tapos, pero pinakahuli, nag-apply siya pang-apat na US passport niya noong August 6, 2021. At binigyan din siya ng passport number 566701788 sa ilalim pa rin ni Erich Sylvester Tulfo. So, kung ganon, ay babalik tayo doon sa kay Ana Marie Mendoz Medalla. Kung pinakasalan niya si Ana Marie, February 4, 1995, meron na siyang hawak na US passport. Na US passport na pangalan kay Erich Sylvester Tulfo. At bakit naman, ang tanong ko sarili ko, bakit ang pangalan ginamit niya ay Erwin Teshiba Tulfo? Ano kaya ang dahilan? So, ibig sabihin, kasi kung gano'n ang pangalan na ginamit niya, hindi ka pwede magpakasal doon kung Filipino citizen ka kung hindi ka kukuha ng
certificate of capacity to contract marriage doon sa embassy ng Philippines doon sa Amerika. So kung kukuha siya doon, hindi ka naman bibigyan kung hindi ka magpatunay sa embassy ng Pilipinas na ikaw ay Filipino citizen. So the fact na nagpatuloy siya ng kasal, ipinakita niya ngayon yung kanyang passport, sigurado ako, sa Philippine Embassy doon sa Amerika. Okay? So ngayon, sigurado naman ako nung pinakasalan niya si Ana Marie Mendoza Medalla, ay hindi niya ginamit ang Erich Sylvester Tulfo. Kasi kung itong ginamit niya, kukuha rin siya ng certificate of capacity to contract marriage doon sa Civil Registrar's Office, doon sa bayan kung saan sa Amerika siya magpapakasal. Pero bakit hindi yun kinuha niya? Dapat na may hawak naman siya Philippine passport. So, ang ibig sabihin, mayroon talaga siyang tinatawag na clever mind. Alam mo, sana sabihin ko lang sa inyo, wag niyong purihin na parang Diyos ang mga taong clever. Kasi ang mga taong clever po, yan po ang katibayan na siya ay mananamantala pag siya na lang at wala nang iba nakakita. Manluloko pa siya. Kasi clever nga eh. Magnanakaw pa siya. Kaya nga, ganun ang effect, ang ebidensya natin na talagang masamang tao ito si Erwin Tulfo. Kung sa Tagalog na salita, mandurugas, mandurubo. Yan ang tawag sa kanyang dapat. So, ngayon, kung nagpakasal siya kay Karen Padilla noong March 7, 2014, sa tingin nyo kaya ay nag-commit siya ng krimen? Kasi dito naman siya nagpakasal sa Pilipinas. Nag-commit kaya siya ng krimen na bigamy? Ngayon, siguro, dahil dito, pwede ko ng pag-aralan ito, makasuhan siya ng bigamy. Anyway, sa kasong bigamy, kahit sino po, pwede magsampa. Okay? So, ganun po yun ang gagawin sa kanya. Actually, marami pa siyang ibang babae, inamin niya mismo. During the Senate, the confirmation hearing sa Commission on Appointments, at inamin niya sa mga nagtatanong, kasama niya si Congressman Johnny Pimentel, na apat ang naging babae niya. Kuno, yun lang ang inamin, wala pang iba. At 10 ang naging anak. Kaya siguro ang galing-galing kumanta ni Erwin Tulfo ng kantang ito, To all the girls I loved before. Yan. Ganon din si Tulfo. Siguro pagalingan na lang sila ng boses. Ngayon si Erwin Tulfo ay, imaginein mo, kung ganon siya, sigurado ako na alam ni Erwin Tulfo yan. Sigurado ako. Pero bakit? Kung talagang makabayan ito si Rapi Tulfo, kung alam na alam nito ni Rapi Tulfo, yung ginagawa ni Erwin Tulfo, kung makabayan siya, dapat nung una pa lang, kahit hindi man lamang niya binulgar, pinigilan niya sana tumakbo ng pagkasenador. Ito si Erwin Tulfo. Sigurado ako, pati si Ben Tulfo, ganon din yan, American citizen din yan. Ngayon, sa makita natin dito, yung nanay nila na si Caridad Teshiba Tulfo, nung namatay ang tatay nila na si Sylvester Ramon Tulfo Sr. noong 1985, ang nagpakasal naman si Caridad Teshiba Tulfo kay Clifford Booth, Amerikano. Ano kaya nung sabi ang pakiwari ni Attorney Caclaire Castro ay mukhang marriage for convenience na para makakakuha ng citizenship sa Amerika. Kaya nagpakasal siya kay Mr. Clifford Booth. 1987. Pero nauna pa yung anak niya magpakasal na si Erwin si Rapi, nauna pa nagpakasal kay Celedonia A. Amos na noong March 30, 1985. Pero bago siya nagpakasal naman si Rapi kay Celedonia Amos, doon din sa Reno, Nevada, ay noong March 21, ibig sabihin, 9 days before, nagpa-divorce si Rapi Tulfo. Alam mo sino pinadivorce niya? Si Julie Lugto Tulfo
Pero pakiwari ko, hindi to Julie Lugto Tulfo, kundi Julie Licop Tulfo. Ito yung asawa niya na nanay ni Grindy. Ito yung asawa niya taga Tarlac. Parang kapas ata yun sa Tarlac na iniwan niya. Iniwan niya lang na basta-basta nung buntis. Kaya na ipinanganak yung anak niya na si Grindy, hindi man lamang niya kinikilala kahit hanggang ngayon, hindi niya kinikilala. So ngayon, ladies and gentlemen, yan ba ang binoto niyo maging senador? Na mismo sarili niyang anak ay hindi niya mahal? Although, hindi natin ialis, marami nga siyang mahal na babae. Pero, Diyos ko, por santo naman, kung siya po, silang dalawa ay nilalabag nila ang batas na krimen na bigamy, with more reason na magdududa kayo kung bakit nyo papaiboboto mga yan. Akalain mo ba naman number 1 pa sa survey? Si Erwin Tulfo? Ano meron ka ba, Chong? Nakita ko kasi ang tataas ng kanilang followers sa Facebook. Mga 6 million kay Erwin Tulfo. Kay Raffy Tulfo, mga 2.1 million. So, ibig sabihin, yan po talagang armas nila. Hindi ko lang din alam bakit maraming mga Pilipino ang tumatawag sa kanila na idol. Bakit mo itatawaging idol yung mga kriminal? Di ba natataka na lang ako? Pasensya ka na kayo, total. Katotohanan lamang itong sinasabi ko. Kung yung mga makatulpo dito, pasensyahan na po tayo. Totoo lang po sinasabi ko. So ngayon, ibig sabihin, sa tingin naman ni Attorney Claire Castro, ay sadya ito. Sinadya niya pag-divorce. Tapos sinadya pakasal kay Celidonia A. Amos. Tapos tandaan mo, nung nagpakasal siya kay Celidonia Amos noong March 30, 1985, wala tayong alam kung na-divorce din ito o hindi. At kahit pa na-divorce, kailangan pa rin ni Erwin Tulfo sana makakuha ng court order na pwede niya siya magpakasal na wala ng visa ang kasal niya kay Celidonia A. Amos. At ganoon din kay Erwin Tulfo, dapat kumuha rin siya ng utos sa korte na pwede siya magpakasal. So dapat itong dalawang magkakapatid na to ay walang pruweba. Suspitsa ko talagang nagpakasal na sila dito kasi sinasamantala nila yung katotohanan na hindi pa po mahigpit ang ating Civil Registrar's Office. Ito na lang naghigpit ng mga last 10 years, last 5 years na naman naging mahigpit eh. Last 10 years. Ngayon hindi ka na makalusot. Kahit dati makakalusot ka, makapag-asawa ka pa pangalawa, pangatlo, pangapat, iba-ibahin mo ng middle name mo, iba-ibahin mo kung ano ang spelling ng pangalan. Ito sila, nagpakasal sila kahit hindi pa divorced sila doon sa Amerika. Ay, nako. Settingin ko lang yan hindi pa ako sigurado dyan. I-research ko pa ito. At kung gano'n na mangyari, dapat kasuhan itong dalawang ito ng bigamy. Dapat makulong sila na mahigit na sa loob ng parusa ng tinatawag na presyon mayor. So kita mo yan, sa dami ng babae nila, at mapansin mo dito, marami din ang pangalan nila. Marami silang ginagamit. Alam lang natin kay Erwin Tulfo, dalawa. Erwin Tesiba Tulfo, tsaka Erich Sylvester Tulfo. Ito naman si Raffy, 3. Merong Rafael Tulfo, merong Raffy Tulfo, at meron pang Rafael Tangko Tulfo. Yan. Iba-ibang babae, kada babae, ibang pangalan ang ginagamit. So, paano natin masahan ngayon ito? So, after saying this, ladies and gentlemen, I want you now to treat, tingnan nyo muna ito magkakapatid na Tulfo. Ito si Ramon Tulfo, pinakamatanda. Si Erwin Tulfo sa kaliwa na litrato. Si Raffy Tulfo sa kanang litrato. Si Ben Tulfo na sa taas na litrato. Itong mga magkakapatid ay guilty ito na kipagkutsabahan ito sa isa't isa sa pagtatago sa madla ng mga krimen na ginawa ng bawat isa. Tapos, naulinigan lamang natin na talaga may krimen ay si Raffy lang tsaka si Erwin. Pero itong dalawa, wala pa ako narinig na mga kabastusan o kabulastugan na ginawa ni Ben Tulfo in fairness sa kanila tsaka kay Ramon Tulfo.
Pero but just the same, alam po nila ang mga kabulastugan o krimen na ginawa ng mga kapatid nila, and yet they just keep their quiet. At bakit ko ituturo si Ramon Tulfo na number 1 na may kasalanan dito sa pagbibigay sa Pilipino ng mga senador ng mga kriminal? Ay sapagkat kung nakaya ni Ramon Tulfo na isiwalat ang kanyang kapatid na si Wanda Tulfo Teo na nakipagkutsabahan, ninakaw nila ang 60 million mula sa Department of Tourism at ibinigay, kunwari na kumuha ng advertisement doon sa TV productions ni Bitag. Ha? At saka sa si Tulfo, ang Kilos Pronto, ang kanyang tagasalita. May advertisement ko ng Department of Tourism. Wow, Philippines. Sobra-sobra naman kayo. Mga pinagpala talaga kayo. So paano ngayon yan? O ito, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Welcome, Yes, Attorney. hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. January 1, 2024. Hindi ko nabanggit yung date kanina. Okay? O ito, Okay. pakinggan natin. Mali. January 1, 2025. Okay, i-advance Sorry, natin, tayo- advance. Namesake lang ito. Ito Ka-namesake yung dokumento lang. ito, Okay? official Kung ka-namesake ika mo na, official document po ito sa Las Vegas, sa Nevada. So, ito po official record. Nang binuksan niya ni Attorney Claire Castro, ay nag-login pa siya. Kasi ganun sa Amerika, ang mga birth certificate ng mga tao, marriage certificate ay pwedeng mong buksan. Walang sikreto dyan. Kasi dapat naman talaga isa publiko yan kasi marami ding manlalaki at babae na manluloko magpakasal ulit. Kaya dapat sa Pilipinas, inaadhika ko na kung ako'y senador, buksan, tanggalin sa privacy ang tinatawag na birth records. Kagaya ng titulo, tanggal sa right to privacy yan. At saka dapat itanggal din yung talaga gano'n na laging dinadaya yung tax declaration. So ito, tingnan ninyo. Kaya may nabanggit ko lang yan kasi nagsasabi rin kasi si Den Llamas na madali daw magpeke sa internet. Ito po, sinasabi ko lang na hindi po ito peke. Ito sa Nevada, kahit kayo po pwede kayo magbukas anytime that you want. Basta join lang kayo, mag-login kayo dyan. Siyempre may bayad dyan kung mag-login kayo dyan. O, pakinggan natin patuloy si Attorney Castro. Lang ito. Okay? Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan ko pa. Oops. Wait. Yan. Lakihan natin. Yan. Ayan. Ay, mga Tinuturo Tulfo. niya. Ito nakita natin. Si Caridad T. Tulfo, nanay ni Erwin at saka ni Rafi. At siya nagdiyan ay nagpakasal kay Clifford Booth. Nang suspetsa naman ni best guess ni Attorney Claire ay ginawa para makakuha ng US citizenship. Yan. Gamit, di ba? Ang ginamit, namesake lang ito. Okay? Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan ko pa. Oops. Wait. Yan. Lakihan natin. Yan. Ayan. Ay, mga Tulfo. Ito nakita natin. Okay. Okay. Kita na siya. Ika mo na nais ko na sabihin, klaro ko lang, no? Sabi ni Edward Snowden ingat sa misinformation daw. Hindi ito sa kwan. Pero ang aking impression lang sa pagkwento na, tingnan natin, makinig tayo sa kwento ni Attorney Claire Castro. Pero ang sabi, ang pagkakaintindi ko, nasa state of Nevada ito na kukunin. Pero sa tingin ko, pwede rin sa California na records ito. Makinig lang tayo. Okay. So, okay. Hindi mo ito makikita agad. Kailangan mag-member ka. Parang kailangan ba talaga ako mag-member dito at mag-subscribe? Diba? So, tingnan natin to. Ayun, no, meron din Erwin, no? Oops. May Erwin Teshiva Tulfo. Nakita niyo ba? Oh. So, maraming Tulfo dito. Hindi ko alam kung magkakapatid ba ito. Ha? Kasi may Joseph. Pakicheck nga mga ka-clear kung sino sa tingin nyo ang mga kapatid dito. Ha? Wait. Okay. Nag-check pa si Attorney Claire Castro. So, mukhang may kapatid siyang Joseph. Okay? Pero syempre,
Hayaan natin silang sumagot for that. Basta ito, Joseph. Okay? Lawrence. Ito, hindi, definitely hindi. Maria Irene. Maria Ereno. Tulfo. Ito, Rafi Tulfo. Okay? Okay? Okay, sige. Tingnan natin. Ano ba to? Next. Ay, one lang pala to. Wait lang. Okay. So, mga ka-clear, natinignan ko to kanina. Ayan, Nevada yan, no? Si Nevada, Caridad, US marriage si index. Tulfo. Tingnan natin. Edwards now din. Okay? May kasal siya ng 1987. Okay? Iko-correlate ko ba to kung ang namatay si Senior? Si Ramon Silvestre Senior ng 1985. Okay? So, kapangalan lang ba ito? O nagkataon lang? Okay? Pakita ko itong view record natin. So, ayan. Mga ka-clear, si Caridad T. Tulfo, nagpakasal sa Washu. Tandaan niyo yung mga lugar na ito, mga ka-clear, ha? May connection to. Washu. Washu ba to? Washu, Nevada. Washu. Okay? Tapos, meron pa dito Wait lang ha. Nakita ko din to Ito, ipinanganak. Pinakita ka niya. Wait. Hanapin natin. Wait lang. Relax tayo. Walang tayo sa isa. Okay? Pinakita ko lang muna to sa inyo, ha? Okay. Balik tayo. Okay. Yan. Okay. Tapos, itong si Erwin Tulfo, hindi na ito makakaila siguro ni Erwin Tulfo. Kasi ginamit niya yung Teshiba. Okay? Tandaan natin mga ka-clear to, ha? Okay? Wait lang, ha? Nakaka-suspense. Nasususpense ba kayo? Nasususpense din ako. Na-shock din ako nung nakita ko to. Okay? Sabi ko, sige. Magsusubscribe ako. Okay, for this. Okay. Ano ba tayo? Okay, dito tayo. Okay? Teshiba yung ginamit niya. Tulfo. Pero, iba name, di ba? Ana Marie Mendoza Madela. So, Washu din, Washu. Di ba yung Caridad, nagpakasal noong 1987, Washu din. So, itong si Ana Marie Mendoza, hindi ito si Karen Padilla, definitely. Diba? At 1995, mga ka-clear. Tandaan natin, may 4 siyang passport up to 2021. Na na-revoke na lang noong 2022. Pero kababagong issue pa lang noon, supposed to be, aabot yun hanggang 2031 or 10 years. Kasi 2021 lang na-issue So, nung nagpakasal siya dito sa US, sa Washu, iba ang gamit niyang identity. Yung totoo niyang pangalan. Hindi i-rich. Right? So, nakakapasok sa US using most probably, I don't know. Baka may Philippine passport siya. Because maybe mga ka-clear, ang government natin ay hindi alam. Di ba? Na mayroong US passport, yung a certain Erich Sylvester Tulfo. Maricel Roman, good evening po, Attorney Claire. Marami po kamag-anak mga Tulfo sa US, ayon kay Senator Tulfo. Yun na nga. Diba? Pero gamit niya ito. So, although alam natin na ito yung totoo niyang identity, di ba? Pero ibig sabihin, sa mata ng US, ibang identity ginamit niya para makapagpakasal siya. Noong 1995. Kasi sabi niya, 1986 or 1988, lumabas yung 1992, naging US American siya. American citizen siya. Patandaan natin, ito mga kaklira. Imagine niyo to. Just, aralin natin. Paano siya magiging US citizen ng 1986 lang? Maybe yun yung dating niya. Diba? Maybe yun lang yung dating niya at doon inayos yung kanya mga dokumento. Pero kung tutuusin mo, kung taga-Hawaii ka, since birth, US citizen ka. Diba?
So, mahihirapan siya talagang i-recall kung kailan ka naging American citizen dahil base sa US, since birth, US citizen ka. Hindi lang noong 1986 or 1988. Get? Oh. So, nung nagpakasal siya kay Ana Marie Mendoza Madela, hindi kilala ng US itong Erwin Teshiba Tulfo na US citizen. Dahil hindi yan ang identity mo. Comelec, please pay attention. Sino yan? Thank you, Marilu Pabian. Hindi ba? So, may asawa siya. Hinahanap ko kung divorce ito mga kaklir. Hindi ko makita. So, 1995 siya nagpakasal. Oh. Ibang identity, di ba? Ibang identity. Okay? So, now. Yan ha. Instrument number. Makikita niyo naman to. Siguro naman. Ito naman ay hindi fake. Galing to sa Ancestry. Yan na. Na kailangan kong mag-subscribe to get this. Okay? Ayan. Okay. Yan ha. Tandaan yan. Next. Next tayo. Next. Okay? Oops. Yan. Meron mabas din dito mga ka-clear. Rafael T. Tulfo. Oops! Sino yan si Rafael T. Tulfo? Yan ba si Rafael T. Tulfo? Pero, ang sinabi, nakapag-asawa ka si Lidonia Amos. Hindi, yan si Rafael Tulfo. Gumamit ng ibang pangalan. Kanino nagpakasal? Oh, si Lidonia Amos. March 30, 1985. Oh, hindi ba? Kaya yung sinasabi dito kanina ni Julie Licop, wait pakita ko ulit Ito. Pakita ko lang ulit ito sa inyo. May batayan. Hindi ito chismis. Yan 1930, March 30, 1985, Rafi Tulfo pled to the US. Tingko earlier, hindi ito yung pagpunta niya. Earlier to, got married, ito yon, got married to si Lidonia Amos in Washoe. Oops. Yes. Ayan, may bisita si attorney. sa hotel siya ngayon sa Europe. May bisita siya, pinapaninan niya muna. For a while. Alamin ko kung kailan nagpakasal si Rafi Tulfo kay Jocelyn Tulfo ng Isabela. Kay Jocelyn Puwa Tulfo. Okay, meron kasing mga clear. Wait lang, nasa ako? Ba't nawala? Rafi Tulfo. Ito. So, nakita niyo? Ayun, yun. Ayan. Okay, meron kasing dito. May service. Okay. May magsiservice. So, diba? So, balik ngayon tayo ulit dito. Okay, balik tayo ulit dito. Rafael Tulfo. Okay. Meron pa ito mga clear. Wait lang. Marami pa ako i-share. Okay? So, lumalabas dito. Ayan tama, di ba? Tama. Oh. So, tingnan natin. Ito. View record. Oops, ayan Rafael T. Tulfo. Ha? Okay? Rafael Tulfo. Taga California. Nagpakasal kay si Lidonia A. Amos. Okay? March 30. Saan sa nagpakasal? Sa Reno? Okay? Recorded date, April 1, 1985. Ba't April 1 to? Bakit April 1 to? Ayun. Marriage date pala. Okay? Nirecord siya nung April 1. Okay? So, ayan. Yan ang kanilang details. Okay? Okay. Sige. Balik tayo. Okay. Ito ngayon, mga kaklit. Bigay ko sa inyo to. Okay? Wait Wait. Ito. Wait lang po, mga ka-clear. Wait. Share ko. For a while, mga ka-clear, magre-request ako ng creamer. Wait lang.
Oh, ito habang nagkukuha ng kape si Yun. Kakli. Okay, ito pakita ko sa inyo ito pakita ko mga ka-clear ha. Okay. Nasaan na ako? Yan. Ito si basta biso niya. Hindi ko alam kung nanay niya to. Caridad T. Tulfo. Kung kapangalan lang or what. Show mo niya. Tingnan din. Di ba? Dito lumalabas mga ka-clear. View record natin. Okay. Hindi pa to. Okay. Wala kasing T eh. Di ba? Hindi natin alam kung T-Shiba yun. Hanapin natin. Wait lang. Ito. Ito. Okay. Wait. Pakita ko. Hindi pa naman itinay mga ka-clear eh. Wala namang sa atin, di ba? Okay. Wait share ko ito ngayon. Di ba may pinakita ko sa inyo kanina? Di ba? Sabi ko, tandaan nyo kung kailan pinanganak. Yung Caridad T. Tulfo, pinanganak circa 1927. Okay? Okay? So, nagpakasal siya kay Clifford Booth. Okay? So, 1960, 60 years old na siya nagpakasal. So, so, tingnan natin yung Wikipedia ha, mga kaklit. Kung kailan ba to? Okay. Pakita ko to sa inyo ha. Hindi ko nga alam kung connected eh. So, pwede naman sabihin ni Senator Raffy Tulfo, hindi na to nanay, di ba? Pero nag-match eh. Okay, wait ha. Okay, ito. Wikipedia. Okay. Ayun no. Caridad T-Shiba Tulfo. Kailan pinanganak? Circa 1927 din eh. Hindi ba match? O kapangalan lang? Okay? Gets? Okay. So, balik tayo doon. Diba? Ang dami nating nalalaman ngayon. Okay. Saan tayo? Wait. So, nagpakasal siya noong 1987. At that time, sabi ko nga, patay na yung asawa niya noong 1985. So, kung siya to, ba't kaya siya nagpakasal? Para maging American citizen? Kung American citizen to si Clifford Booth? Mga ka-clear? I'm just asking. Di ba? Hindi ba ka-match? Ha? Okay, meron pa tayo. Wait ha. Okay, wait ha. So, napakita ko na sa inyo ha. Napakita ko sa inyo mga ka-clear yung kasal ni Senator Raffy Tulfo kay Celedonia Amos na nag-match doon sa sinabi ni Julie Lico. Pinakita din natin yung kasal di umano ni Erwin Tulfo, T-Shiba Tulfo noong 1985 kay Ana Marie Mendoz Madela. Okay? Yan. Okay, dito tayo. Okay? Dito na tayo. Ito. Totoo din yung divorce, mga ka-clear. Okay? Ito Nakita ko may record kasi sa US Okay? Yan. Ito na. Ayun na yung pangalang iba Rafael Tanco Tulfo. Paano ba yan? Mga ka-clear. Sanay silang gumamit ng ibang identity. Senator Raffy Tulfo, pakisagot nga ito, ikaw ba yan? May pangalang Rafael Tanco Tulfo. Tapos yung kapatid mo, si Erwin Erich Sylvester Tulfo. Dian Mutiara. Siguro po dahil hindi nakauwi si Raffy nung namatay tatay. Hindi nga siya umuwi. Sabi niya, kinuha niya ang nanay niya at nagpakasal sa US citizen para ma-dependent silang magkakapatid. So, makita mo rito, divorce ni Rafael Tanco Tulfo, si Julie Lugto Tulfo. Ngayon, si Rafael Tanco Tulfo, yung sinasabi ko dyan, yan po si Raffy T-Shiba Tulfo. Tapos si Julie Lugto Tulfo na nilalagay rito, siya po ay si
Julie Licop Tulfo. So ngayon, ano kaya ang dahilan kung bakit ang nilagay, ibis na Julie Licop Tulfo, ay nilagay niya na Julie Lugto Tulfo? At saka, yan, ano ba bang dahilan? Alam mo sa mga abogado, ginagawa niyang pandaraya. Basta, kung gagawin mo, siguraduhin mo na hindi makarating ang summons, ang padala ng korte na utos na sumagot. Hoy, Julie, sumagot ka. So para hindi makarating kay Julie, na inuutosan siya galing sa WASO o sa Nevada na court, pinapasagot siya. Halimbawa, pasasagutin kasi si Julie Licop Tulfo kung talagang kung talagang bitbitin niya ang pangalan ni Julie Licop Tulfo. Pero nilagay niya Julie Lugto Tulfo, inibang address para sigurado si Tulfo na hindi makakasagot si Julie sa divorce na sinampa niya. Okay? So ngayon, ano naman ang kwento na pwede mangyari? Bakit hindi Rafi o Rafael? Ang Rafael niya, dalawang spelling pa Yung isang spelling ng Rafael niya, R-E-P-H-E-L. Kaya ito naman, Rafael, R-A-F-A